ang matinding galit ni Elijah para kay Arthur. At mukhang hindi lang ito basta galit mga lads dahil may mga spoiler tayo mamaya pagkatapos ng chapter na ito. Kung sino nga ba si Elijah Knight sa nakaraan niyang buhay na siyang magpapagulat talaga sa ating lahat mga lads, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan pumasok si Professor Goodsky sa training room na puno ng pasa sa katawan na siyang ikinagulat ni Tesha at Arthur, kaya kaagad tumakbo ang dalawa para lapitan ng direktor. At napatanong itong si Tesha kung ano ang nangyari sa kanyang master. Ngunit wika ng direktor, walang dapat ikabahala. Nakipag-sparring session lang siya sa mga Mage Guild para naman mas stretching ang buto niyang sobrang tanda na. Sinabi ni Arthur na akala niya may meeting ito sa council. Nasagot naman ng direktor, oo naman. Ngunit hindi ba siya pwedeng lumiko muna lang ng saglit sa Mage Guild para naman mawala ang stress niya? Kaya napawika itong si Tesha na kahit na. Sana hindi na lang pinilit ng direktor ang sarili, to the point na masasaktan ng ganito, na makikitang nag-aalala nga itong si Tesha. Kung kaya't pangiting sinabi ng direktor kay Tesha, huwag kang mag-alala. Tatandaan ko mga sinabi mo next time. Wika ni Director Goodsky kay Arthur na mukhang malapit na magsisimula ang sunod na klase ni Arthur. Kung hindi nito mamasamain, pwede bang gamitin niya muna ang private training room ni Arthur para sa lessons niya kay Tesha? Napangiti si Arthur at kaagad kinuha ang kanyang uniform sa Dimension Ring at sinabing walang problema. Kakatapos lang din naman nila ni Tesha ng assimilation exercise ngayong araw, kaya si Tesha ay nagpaalam na rin kay Arthur. At wika ng ating bida, huwag kayong sumobra ha. Habang papalis si Arthur, napaisip siya na parang may tinatago talaga si Director Goodsky at mukhang wala na siya sa lugar para makialam pa doon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa sunod na klase ni Arthur kung saan napahikab ang ating bida sa sobrang antok. Napatanong si Elijah kung gaano ka-late si Arthur nakauwi kagabi dahil kanina pa itong hikab ng hikab sa dorm pa lang. Sagot naman itong, hindi ko alam, tulog ka naman dun di ba? Kaya ipinaliwanag ni Elijah na alam naman niya na late din siyang nakauwi kagabi dahil may club social sila kahapon. Napatanong si Arthur kung anong klaseng club naman ang sinalihan ngayon ni Elijah, na makikitang na-excite ng sumagot itong si Elijah na isang chain casting research club at sobrang daming magagandang babae doon. Sagot ni Arthur, kulang ka ba sa pagmamahal sa past life mo? Bakit uhaw na uhaw ka ata? Natugon naman ni Elijah, tumahimik ka. Ikaw nga ang mas weird sa ating dalawa. Ipinaliwanag ni Elijah na nasa tamang panahon sila ngayon para tuklasin ang kanilang mga sarili at subukan ng mga relasyon sa matatamis na kapaligiran ng Buhay Academy. Biglang napaihim ang professor, kaya nagulat nga itong si Elijah at si Arthur naman ay nagtago sa kanyang libro habang ang mga kaklase nila napatingin lahat kay Elijah. Sinabi ng professor na kahit gusto pa niyang marinig ang kwento ni Elijah patungkol sa namumukadkad nitong pag-ibig, maaari ba niyang ipagpatuloy ang kanyang klase? Hindi nakapagsalita si Elijah na parang tumigil ang mundo niya at bigla na lamang napatawa ang lahat ng mga estudyante. Seryosong sinabi ng professor, alam niyang marami nang nakarinig patungkol sa nangyari sa isang estudyante ilang araw nang nakalipas. At dahil sa napakalungkot na pangyayaring ito, nararamdaman niyang napakahalaga na ituro niya sa mga estudyante niya ngayon ang mga panganib sa paggamit ng kapangyarihang madalas lang nilang binabaliwala. Habang nagtutulungan ng ilan sa pinakamagaling na mage at mga manggagamot upang alamin ang totoong dahilan sa pagpanaw ni Marquez, ang tiyak na alam nila ay gumamit si Marquez ng isang mahigpit at makapangyarihang mahika na hindi kayang tiisin ng kanyang katawan. Alam nilang lahat ang panganib ng sobrang paggamit ng mana core. Tulad lang ng isang kalamnan sa katawan na kapag nasobrahan sa strain, nagdudulot ito ng pinsala, minsan ay permanente at minsan ay nakakamatay na. Nagtaas ng kamay ang isang babaeng estudyante na napasabi, narinig niya na buhay pa si Marquez matapos ang backlash. Hindi ba dapat nakaligtas siya sa tulong ng mga mana recovery elixir? Wika ng professor na bagamat totoo yan sa karamihang pagkakataon, may mga exception pa rin. Ibig niyang sabihin, ito ay upang masaklaw ang lahat ng mga posibilidad upang balaan kayo sa panganib, hindi dahil ito ay nangyari mismo kay Marquez. Ang mga panlabas na paggamit ng pilit ng pagpapalakas ng mana reserves ay madalas may kaakibat na maraming side effect at isa na rito ang labis na pagtagas ng mana mula sa core, habang si Arthur ay napaisip na kahit na hindi pa rin ito may papaliwanag ang kakaibang behavior ni Marquez at markings na nasa likod nito na siyang nagpalik ng mana.
Pagkatapos, lumipat ang eksena sa klase mismo ni Arthur at ito'y sinabi niya na dahil wala ni isa sa kanyang mga estudyante ang nakalapit man lang sa tagumpay sa ipinakita niyang demonstration ilang araw nang nakalipas, kaya sisimulan niya ang klaseng ito sa pagbibigay ng hint. Tinawag ni Arthur si Lester habang kinukuha ng ating bida ang isang papel galing sa kanyang dimension ring at si Lester naman ay nagdadalawang isip kung siya ba talaga ang tinawag ni Professor Arthur. Bumaba si Lester na napatanong kung bakit siya pa ang kailangang sampulan ng pagpapahiwatig na ito. Habang sinabi ni Arthur sa lahat ng estudyante na nanunood, ngayon isipin nating lahat na si Mighty Lester ang kanyang kalaban. Pagkatapos hinati ni Arthur sa dalawa ang papel. Sinabi ni Arthur na bilang isang augmenter, natatakot siyang lumapit sa malakas na form ngayon ni Lester. Kaya pipiliin niyang umatake gamit ang long range magic spell. Ipinakita ni Arthur sa kanyang palad ang isang papel na ginawa niyang maliit na bola at sinabing ito ang spell na hinanda niya, isang pangkaraniwan na lagi nating nakikita. Kung saan hinipan lang naman ni Arthur ang papel sa kanyang palad at pasimpleng tumalsik sa kanyang kamay na nagpadilat sa mata ni Lester. Pagkatapos sa kabilang papel na nahati ay ginawang paper pipe ni Arthur at sinabi na this time ihahanda niya ang isang spell na ipinakita niya last time kung saan nasira ang pader ng entablado. At dito inalagay ni Arthur ang maliit na bolang papel sa ginawa niyang paper pipe at hinipan towards Lester na siyang tumalbog sa noo ni Lester, kaya tumawa ang lahat ng mga estudyante habang si Lester ay nanigas lang sa gilid dahil hindi niya inexpect ang pagpapahiwatig na ito. Habang sinasabi naman ni Arthur na ang ipinakita niya ngayon ay isa ng malaking hint para sa mga augmenter. Ngayon, sa mga conjurer naman tayo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa silid ng mga lances at ipinakita na nakaupo nga itong sina Lance Leia at Lance Varian habang hinihintay si Lance Varai. Wika ni Lance Leia na akala niya na ang susunod niyang misyon ay tutulungan niya si Lance Aya sa Eleanor. Kaya tinanong niya si Lance Varian kung alam ba nito kung bakit sila ipinatawag ni Lance Varai. Wika ni Varian na may kinalaman nito sa isang bagay na natagpuan niya sa isang dungeon sa gilid ng Beast Glades. Kaya nagtataka itong si Lance Alea kung anong bagay naman ang natagpuan ni Lance Varian. Biglang narinig ng dalawa ang tagaktak ng mga paa kung saan bumaba na nga ang Lance na kanilang hinintay at umupo na rin kasama nila. Wika ni Lance Varai na since sila lang naman ang narito, lalaktawan niya na ang mga formalidad. Ang dahilan kung bakit siya at ang konseho ay nakapagdesisyon na bawiin si Lance Leia mula sa misyon doon sa Eleanor kasama si Aya ay dahil sa kamakailan lamang ay may natuklasan sila ng mga palatandaan doon sa pinakailalim na bahagi ng ilang dungeon. At ito nga ay mga bakas na mga mage na hindi nagmula sa Dikatin. Napawat nga itong si Lance Leia dahil ang pagkakaintindi niya ngayon lang may natuklasan na isa pang kontinente na nag-exist. Napatagon si Varian na hindi dahil kamakailan lang nila ito natuklasan, hindi ibig sabihin ay ganun din para sa kanila. Kaya tinanong ni Varian kung confirm na ba ang material na nakita niya. Sinabi ni Lance Varai na ang piraso ng tela na natagpuan ni Varian ay yari sa hibla ng mga mana beast na hindi pa natuklasan o hindi talaga nagmula sa Dikatin. Wika ni Lance Varian na may naramdaman siyang mana na nakapaloob sa tela na yon. Kaya tinanong niya kung may natanggap na ba ang konseho ng karagdagang impormasyon patungkol dito. Ngunit sinabi ni Lance Varai na anumang spell form ang hinabi sa tela ay nawalan ng bisa nang ito ay napunit. Gayunpaman, tinawag niya dito si Lance Leia dahil sa isa pang usapin. Kaya kaagad sinabi ni Lance Leia kung ano ang kailangan ni Lance Varai. Kinuha ni Lance Varai ang isang mapa galing sa kanyang dimension ring at sinabi na may kakaibang ulat na may mga Titanic bloodworm na nakita ng mga adventurers sa iba't ibang bahagi ng Beast Glades. Kaya napatanong si Lance Leia kung ano ang kakaibang nakita sa mga Titanic bloodworm gayong hindi naman sila ganoon kabihirang mana beast. Wika ni Lance Varai na wala nung una. Pero nang pinagsama-sama nila ang lahat ng ulat at isinabay ang pagsusuri ng ilang mga eksperto sa pag-aaral ng mana beast, lumalabas na malaki ang paglihis nila mula sa dati nilang pattern ng paghuhukay ng mga lagusan. Maaaring medyo malayo ngunit imposibleng hindi pwedeng iugnay ang kamakailang ulat ng mga galit na mana beast na may posibilidad na sila ay nasa kailaliman ng mga dungeon. Wika ni Lance Varian na pinamumunuan niya ngayon ang investigasyon sa Beast Glades. Pero ngunit biglang sinabi ni Lance Leia na mas malawak ang nasasaklaw niya kung gagamitin niya ang kanyang sensory magic. Kaya napatugon nitong si Lance Varai na ang ibig mo bang sabihin mag-isa ka magtatrabaho para hindi maantala ang bilis mo. Maaaring maging delikado yan.
Wika ni Lance Bryan na patuloy niyang pagtuunan ng pinakailalim ng bahagi, ngunit natatakot siya na ang mga Titanic Bloodworm ay maghuhukay pa patungo sa lower level ng dungeon na malapit sa sapin. Napatagon si Lance Baray na pwede nilang hintayin si Lance Mika matapos ang isang misyon mula sa Darv at sabay na lamang puntahan ng dalawang misyong ito. Subalit biglang sinabi nila sa Leia na hindi dahil tataas ang tsansa na malalagay sa panganib ang mga adventurer at mga estudyanteng nasa labas habang tumatagal, kaya dapat sisimulan niya na kaagad ang pag-iimbestiga. Kinabukasan, inaantok na naman itong si Arthur na pumasok sa silid ng disciplinary committee. Ngunit sa pagpasok ng ating bida, biglang tumalsik si Curtis sa harapan niya na parang tinamaan ng malakas na atake at bumongga sa napakalaking yelo. Inis na sinabi ni Curtis kay Kathleen kung ano ang pinagkaiba ng pagbagsak niya sa yelo at pagbagsak niya sa pader. It turned out na parang ginamit ni Kathleen ang kanyang ice magic upang hindi mamangga si Curtis sa pader, ngunit parang walang pinagkaiba ang sakit na nararamdaman niya. Habang si Arthur ay napaisip na hindi niya talaga masabi sa mukha ni Kathleen kung nakikipaglaban ba ito sa kapatid niya o kasama niya ito sa laban. Biglang sumulpot sa itaas si Teo upang magsagawa ng atake at hinanda nga niya ang kanyang kamay upang pabagsakin si Curtis gamit ang gravity. Kaya kaagad napakover up si Curtis upang sanggahin ng atake habang si Arthur naman ay nanunood lang at napaisip na hindi pa rin niya kayang gawin ang gravity magic. Biglang itinapon ni Curtis sa gilid ang kanyang espada at nang ito ay tumalbog, sinabi niya, "Not this time, Teo." Kung saan nagulat nga itong si Teo nang binigkas ni Curtis ang salitang explode, kaya parang nilitsyon si Teo sa itaas na nilamon ng napakalakas na apoy. Nabangiti si Curtis habang minamasdan si Teo na napaatras na napasabing, "Matalino ang ginawa mo, Prince Curtis. Susubukan pa natin sa round 5. Ngunit biglang kumalat ang mga metal strings sa paligid na ikinagulat ng dalawa. At ito pala ay si Kai na napasabing, "Pasensya na kayo, napag-utusan lang ni Boss Clear para matigil kayong dalawa." Biglang napaisip si Arthur nang nakita ang ability ni Kai na metal attribute at napansin niya na parang wala siyang narinig na sounds nang ginamit ito ni Kai at wala din siyang na-sense na kahit anong mana at sumagi din sa isipan niya kung paano kaya ito nakokontrol ni Kai. Sinimulan kaagad ni Claire ang meeting sa pagpapaalam na siya, si Arthur at Curtis ay aalis sa campus para sa isang trip sa Beast Glades para sa klase nila sa loob ng ilang linggo. Kaya ire-reorganize niya ang mga ruta at partner sa pagpapatrolya para maayos ng ilang araw na wala silang tatlo. Kaya tinanong niya ang mga kasamahan kung may nais ba sa kanila na mag-volunteer para sa mas mahabang oras ng pagpapatrolya. Nagtaas ng kamay si Kai na gusto niyang kumuha ng dagdag na oras dahil wala rin naman siyang mga kaibigan o kahit ang sinong makakasama. Kaya napatengks Kai nga dito si Claire. Nagtaas ng kamay si Ferret dahil siya rin walang mga kaibigan kaya gusto niyang mag-volunteer. At napangiti nga itong si Claire dahil hindi niya alam kung bakit. Dahil parang proud pa si Ferret na wala siyang kaibigan. Pero salamat na rin. Samantalang itong si Dora Drea ay walang imek, ngunit hindi niya alam ang metal strings ni Kai ay nasa braso niya na at bigla siyang nagtaas ng kamay na sobra niyang ikinagulat. Kaya sinabi ni Claire na hindi niya inaasahang magtataas ngayon ng kamay si Dora Drea. Pangiting sinabi ni Kai na hindi niya pa nasusubukang makasama si Dora Drea sa pagpapatrolya. What if susubukan nila ngayon? Kaya napatugon si Dora Drea na ayos lang, basta ilibre siya ng pagkain pagkatapos ng shift. Kung saan napangiti nga itong si Claire dahil mukhang tapos na ang meeting nila. Habang bumaba sa hagdanan, lumapit itong si Ferret kay Arthur at hinawakan ang balikat ng kanyang rival. Dahil bagamat malawak daw ang kaalaman ni Arthur sa Mana Theory, kailangan pa rin daw nitong mag-ingat kapag nasa dungeon. At kung kailangan ni Arthur ang kanyang payo, ikalulugod niyang ibahagi ang mga pagsubok na dinaanan niya sa isa sa mga paglalakbay niya sa Beast Glades. Ngunit biglang sinabi ni Kathleen, nakita nga kitang ninakawan ng isang daga sa puno ng tanghalian mo minsan. Kaya nainis nga itong si Ferret kay Kathleen habang si Arthur ay tahimik namang umiksit sa dalawa. Habang nag-uusap si Kai at Dora Drea, napansin ni Selby na nakatingin si Arthur kay Kai at biglangan tinanong ng ating bida si Claire kung anong klaseng magic meron si Kai. Hindi kasi niya na-sense kung anong klaseng attribute na spell ang ginamit nito. Ngunit napailing si Claire dahil medyo mapalihim si Kai patungkol dito. Ang alam niya lang, ang Metal Wars ay sobrang special din talaga. Kaya sinabi ni Arthur na baka ang wires mismo ay kayang itago ang mana attribute ng spell nito. Ngunit napansin ni Kai ang sinabi ni Arthur kaya nilapitan niya ito. At pangiting sinabi, "Nagkaka-interest ka ba sa akin, Arthur?" Sagot ng ating bida, "Medyo."
pwede mo bang sabihin kung paano mo kinokontrol ang mga metal wires? Nasagot naman itong, okay lang naman pero kailangan muna kitang patayin. Na seryosong sinabi ni Arthur, binabantaan mo ba ako? Biglang pumagit na si Claire at sinabing, tama na yan. May mga klase pa tayong dapat pasukan. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan nagsasanay nga itong si Elijah sa private training room habang itong si Selvi ay natutulog na naman. Nagsagawa ng hand gesture itong si Elijah upang lumika ng mga matutulis na batong lumalabas sa ground papunta kay Toby na siyang nagpawasak sa kalahati ng depensa ni Toby. Ngunit nagawa pa rin wasakin ni Toby ang kanyang atake, kaya kaagad lumika ng follow-up attack si Elijah upang paulanan si Toby ng mga matutulis na bato since wasak na ang depensa nito sa itaas. Sinubukang umiwas ni Toby, ngunit tumama ang mga atake ni Elijah sa katawan na tuluyang nagpabagsak kay Toby. Habang nasa ground, nilapitan ni Elijah si Toby at gumawa siya ng spell upang ito ay tapusin at ipapakain daw niya ang spell na ito habang tumatawa. Ngunit biglang itinaas ni Toby ang kanyang kamay at ito ay nag-transform into fire cannon na makikitang nag-ipon ng napakatinding apoy na siyang ikinagulat ni Elijah, kaya nang pinakawalan ni Toby ang kanyang atake, hindi na nakagalaw pa si Elijah sa sobrang gulat at buti na lang mabilis siyang nag-grab ni Arthur gamit ang kanyang lightning speed. Pagkatapos, humihingal nga itong si Elijah na napatanong kay Arthur kung kailan nagkaroon ng shooting fire si Toby. Sagot ng ating bida, hindi ko alam. At sinabi na minsan kasi si Gideon ay sikretong nag-a-add ng mga features kay Toby para talunin siya. Lumapit ang dalawa kay Toby at nagulat nga itong si Elijah kung paano kaya inilalagay ni Gideon ang mga ganitong features kay Toby at mukhang gusto niya itong makita. Kaya napatugon si Arthur na hindi niya alam na may interest din pala itong si Elijah sa mga artifact. Wika ni Elijah na may interest naman talaga siya noon pa. Pero hindi kasi ito kasing astig ng pagiging magaling sa mahika. Kaya hindi niya na talaga pinagtuunan ng pansin. Kaya sinabi ni Arthur, so gusto mo talaga matuto ng magic para lang sumikat sa mga girls. Nasagot naman itong, hindi naman sa ganun pero baka konti lang. Biglang binigyan ni Arthur si Elijah ng wooden swords at sinabi na kahit isa kang conjurer, dapat mo ring pag-aralan ang mga batayan ng close quarter combat. Alam mo na, para sa mga babae na makikitang inaasar na naman ni Arthur itong si Elijah. Kaya kaagad sumugod si Elijah dahil nabubwisit talaga siya sa pang-aasar ni Arthur. Nagswing si Elijah ng mga matitinding atake na ikinagulat ni Arthur at napawika ang ating bida, ang galing mo pala, hindi na rin masama. Kaya napatanong si Arthur kung nag-aral ba itong si Elijah ng swords lessons nung ito ay bata pa. Dahil napakagaling daw ni Elijah bilang isang swordsman. Ngunit sinabi ni Elijah, talaga lang ha, sino pinaniniwala mo? Lahat nga ng atake ko ay effortless mo lang sinasanggat iniiwasan. Nakita ni Arthur ang bawat hampas ni Elijah, walang nasasayang na galaw. Nakita rin niya na napaka-stable nito at palaging balanse ang kilos ng mga paa. Kaya dito naisip ni Arthur na kung may tamang training lang itong si Elijah ay pwede talaga itong maging mabagsik na mandirigma bilang swordsman. Lalo na't isasabay pa nito ang natatanging metal magic. Ngunit biglangan tumalon itong si Elijah nang nakakita ng pagkakataong umatake. Subalit isang hampas sa puwet ang sinapit niya kay Arthur. Bagsak si Elijah at bumaon sa ground ang mukha niya habang nangingilit sa sakit sa puwet. Wika ni Arthur na nadala sa temper itong si Elijah at nagiging sablay na ang pagpalo nito sa espada. Kaya napatagon si Elijah, sino ba naman ang hindi maiinis? Sulit biglang nakita ni Elijah sa likod ni Arthur ang blurred na image ni King Gray habang daladala ang isang espada, kung saan bigla na lamang nagsalita sa kanyang isipan ng mga salitang galit, inggit, pagtataksil at matinding puot. Kaya napahawak sa ulo si Elijah na napasigaw nang naramdaman niya ang lahat ng mga ito. Biglang nabahala si Arthur kung ano ang nangyayari ngayon kay Elijah at si Selvi naman ay lumapit na rin, maybe nadistorbo ang tulog niya. Habang hinahawakan ng kanyang ulo, napatanong si Elijah sa sarili kung ano ang nangyayari sa kanya. Bakit niya nararamdaman ang lahat ng emosyong ito? At si Arthur naman ay napasabing dalhin na kita sa medic, ngunit pumigil itong si Elijah dahil okay lang siya, wala lang to. Nakaramdam lang siya ng sakit sa ulo, maybe baka dahil sa nabagok ang ulo niya. Konting hilamos lang ang kailangan nito, habang sina Selvi at Arthur ay parang naguguluhan. Napangiti si Elijah na napaisip na dahil siguro natamaan ng ulo niya kaya nangyari to. Kaya nagpaalam na siya kay Arthur at sinabing magkikita na lamang sila mamaya sa dorm at nagpaalam na rin si Arthur na may halong pag-aalala.
At counting spoiler lang mga lods kung ano ang nangyari kay Elijah, alam kong some of you ay alam na talaga kung ano ang nangyayari kay Elijah. But in this video ay magbibigay ako ng counting spoiler na hindi pa naipapakita sa manhwa at kahit sa latest chapter, which is ang spoiler na ito ay nasa novel pa. Kaya sa mga hindi gusto makarinig ng spoiler, bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-exit sa videong ito. 5 seconds na. Bakit nandyan ka pa? Gusto mo talaga ng spoiler? Pagbibigyan kita. Saan ba tayo magsisimula? Okay, si Elijah at Arthur ay dating magkaibigan sa past life. Ang pangalan ni Arthur ay si Gray at si Elijah naman ay si Nico. Kaya ito ang dahilan kung bakit napansin ni Arthur na magaling si Elijah sa espada dahil nakasparring niya ito noon. At si Elijah naman ay parang na-awake ang natutulog niyang alaala nang nakita niya ang blurred na si Gray sa likod ni Arthur. At may isa pang kaibigan si Elijah at Arthur mga lods na siyang pinakamalakas sa kanilang tatlo. At ito nga ay si Cecilia na later on ma-reincarnate sa katawan ni Tesha Eralet. Sounds goosebump, right? Pati nga ako nagulat. And by the way mga lods, ang tatlong ito, sina Cecilia, Gray at Nico, sila mga talented na may malawak na key pool sa panahon nila. Or sa current world, mataas ang core level. Itong si Cecilia mga lods ay may gusto kay Gray during sa kanilang childhood na siyang dahilan kung bakit sinasadyang umiiwas ni Gray dahil alam niya na ang kanyang matalik na kaibigan na si Nico ay may gusto kay Cecilia. At later on, sila ay na-engage bilang magkasintahan. Ang dahilan kung bakit nakaramdam ng ganun si Elijah mga lods ay dahil si Gray mismo ang nagpatay kay Cecilia. So nagkaroon ng King's Tournament sa nakaraan nilang buhay at ang kalaban ni Cecilia ay si Gray. But this fight ay parang nakasalalay din ang buhay ni Nico na si Cecilia lang ang nakakalam. Kung kaya't pinili niya mismong mamatay in order to save Nico. Dahil hanggat nandyan siya, hindi ligtas si Nico. Ngunit hindi naniniwala si Nico mga lods dahil para sa kanya ay talagang pinatay ni Gray si Cecilia. So kung iisipin mga lods, sobrang ganda din talaga ng story na kahit sa kabilang buhay ay magkakaroon sila ng unfinished business. At si Elijah ay siguradong maghihiganti towards Arthur. At mukhang aasahan natin ang laban sa pagitan ng dalawa mga lods, lalo na't sobrang lakas din talaga ni Elijah. So yun lang muna mga lods, please comment down below. Kung gusto nyo pa mga ganitong klaseng spoiler na isisingit natin sa bawat video, comment nyo mga lods at comment nyo na rin ang thoughts nyo patungkol dito. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods, huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!